Maraming kabataan natin ngayon, yung mga minor de edad na talagang pasaway. Yung kabila sabihin kamag-anak yan. Oo, ganon. Kahit yung mga magulang talaga halos umiiyak. Nakita mo naman dun sa baba. Yun kasi ang mahirap kasi, yung mga assistance na binibigay sa barangay, hindi natin nakikater lahat. Yung may focus talaga kayo kung ano ang uunahin ninyo para sa ikauunlad ng barangay. Para mahikayat ko talaga sila. Ako mismo ang nangunguna para naman maging modelo ako at sumunod talaga sila. Alright, so good everyone. We're doing a small podcast right now. And this time, meron tayong isang special guest. Isang punong barangay dito sa amin sa Arado, Burawin, Leyte. And in this episode, magsishare si Kapitana ng kanyang experience, ideas, and tips para sa mga upcoming na gustong pumasok sa pagiging punong barangay. So wag na natin patagalin pa. Let's meet Kapitana Angelita Kimbo. So ako Angelita Infermo Kimbo, Barangay Arado, Burawin, Leyte. Now ako ito niya na punong barangay for 2 terms na. So ikatulo pa. God, madam. Oo. So, Kap, bago ako mag-start, kamusta po kayo bilang Kapitana? Okay lang kahit stress. Kakayanin. Paano po kayo nag-start sa pagiging punong barangay at anong nag-push sa inyo para pumasok sa pagiging public service? Siguro linya na rin ng pamilya namin kasi yung tatay ko dating punong barangay at saka yung pinsan ko, 'di ba? Punong barangay din siya din yung nag-motivate sa akin para pumasok sa politika. So, sa tingin mo, anong pinakamahalagang katangian ng isang leader na epektibo sa isang barangay? Dapat kasi flexible ka. Hindi sa lahat ng oras parang matigas ba. May time talaga na luluwagan mo para naman madala yung iba. Hindi sila yung iba kasi nagagalit minsan. So dapat intindihin mo rin yung sitwasyon. So ito ma'am, Kap, ano naman yung pinaka mahirap na hamon na na-encounter mo bilang barangay kapitan? Yung pinakamahirap talaga ngayon, yung pagdating ng mga bagong nanirahan sa atin sa pabahay, yung mga bata na nagva-violate ng curfew hours, tapos medyo pasaway, mahirap talagang ma-control. Tsaka pasaway talaga sila. Totoo yan. Kahit yung mga magulang talaga halos umiiyak. Nakita mo naman dun sa baba. Diba, merong nagreklamo dito sa baba dahil sa anak nilang medyo Minor pasaway. de edad. Minor de edad pa yan. So ito, Kap, meron bang proyekto o programa sa inyong barangay na labis mong pinagmamalaki? At ano yun at bakit? Actually, marami na kaming nagawa na proyekto. Yung farm to market road namin doon sa may Sitio Leong, na na namin yun, na-accomplish namin from Sungi to sa may Leong Bridge. So completed na talaga yan. Tapos may naumpisahan na kami yung Kalahi project. So mahaba-haba na rin yung namin. Pagtapos na lang yun. Tsaka marami pa yan. Oo. Marami pa. Oo. So ito, Kap, paano mo inaharap ang mga problema o issue sa komunidad? May strategy ka ba na lagi mong ginagamit? Pinag-uusapan talaga namin lalo na kapag assembly, 'di ba? 'Di ba magre-raise sila ng kanilang mga issues kung ano. So inaanuhan namin 'yun ng action, pinag-uusapan. Doon namin pinag-uusapan 'yan sa barangay assembly. Kasi ito marami. Para masolusyonan. Tapos maraming idea na lalabas, 'di ba? So yung assembly Kap, kaya kahapon, every yan? Once a month? Or? No. Sa isang taon, 2 beses nagbabarangay assembly. First quarter sa March at saka sa October. So parang kalahatan ata ng yan. Kasi Synchronized kasi yan. So ito po, ano ang pinakamahirap na desisyon na kinakailangan mong gawin bilang punong barangay? Pinakamahirap na desisyon. Yung, syempre pag may problema na inaano sa inyo, pagkatapos yung involved, mga kamag-anak mo pa, di ba? Mahirap talaga kasi parang na baka yung kabila sabihin kamag-anak yan.
may Ibang, favoritism, oo, ganon. Parang mahirap. Pero inaano na lang, kinakaya. Pero when it comes to ano naman Kap, like mga ayuda, like diba yung ibang barangay kasi nag-ano sila, yung parang may favoritism, pag hate nila yung ano, Hindi. nila, Hindi ganyan sa amin. Pag halimbawa may tupad, 'di ba? Tapos yung hinihingi lang talaga sabihin natin 10 lang. Yung mga konsehal ko talaga sinasabihan ko sila kung sino talaga yung yung pinaka need talaga nila. Yun ang iano sa lista. Tapos iaano namin ipapasa. Yun kasi ang mahirap kasi yung mga assistance na binibigay sa barangay, hindi natin nakikater lahat. tama. Oo. May iilan lang muna pero maghintay lang yung iba. Paano mo hinihikayat ang mga residente na makilahok sa mga programa o proyekto ng barangay? Para mahikayat ko talaga sila. Ako mismo ang nangunguna para naman maging modelo ako at sumunod talaga sila. Point. Ito, anong advice ang mabibigay mo sa mga kabataan na gusto maging leader sa hinaharap? Dapat kayo, yung bang malakas ang loob nyo. Pagkatapos, nandyan na yung maawain tayo, di ba? Tapos, yung may focus talaga kayo kung ano ang uunahin ninyo para sa ikauunlad ng barangay. Sa tingin mo, anong pinakamalaking pangangailangan ng ating barangay ngayon? Sa ngayon, focus tayo sa mga kabataan kasi maraming kabataan natin ngayon, yung mga minor de edad na talagang pasaway. Totoo. Kahit yung mga magulang, hindi kasi nila maano yung mga anak nila makontrol. Hindi naman kami ang mag-aano talaga niyan. Yung talaga niyan, magulang talaga. Oo. Gumagabay lang kasi kami at nag-a-assess kung may mga problema. Baka may message po kayo sa mga kabataan dyan, mga pasaway. Sa mga kabataan natin ngayon, yung mga pasaway, lalo na yung mga taga-ibang barangay na nandito ngayon sa pabahay, na talaga namin na pasaway. Yung bang mahirap makontrol yung ano nila. Wag naman sana. Sana naman sumunod kayo sa mga magulang nyo. Sa amin din, kasi hindi naman kami nagkukulang. Kung may reklamo talaga, binibigyang pansin namin, tapos ginagabayan namin. Tama. Kinig kayo sa mga magulang nyo kasi kaya nga dito lang may nagreklamo, grabe. Ngayong umaga lang, nakakahawa. umiiyak yung ina. So ito po, Kap, ano ang vision nyo para sa barangay sa susunod na 5 taon? Or more? Maging progresibo, Oo. maging number 1 producer ng mga sweet delicacies, Oo. lalo na sa mga pang-agrikultura ng mga produkto. Opo. Yan Ay, oo lang. nga pala, dito sa Arado, baka na ano nyo, dito yung mga delicacies namin, dito po sa Arado. Kagaya na po ng Yung bukayo, kalamay, at saka iba't ibang assorted nga candies. Dito po yan sa Arado, mga katagbuan. So ito po, anong ginagawa mo pag may free time po kayo? Sa kapitap, mag-relax or mag-unwind? Ano po? Hindi ako mahilig. Oo. Hindi ako mahilig mag-unwind, kumbaga. Doon lang sa bahay, focus yung paggagawa ng candy, tumutulong ako. So ito, last na po, kung hindi ka punong barangay ngayon, anong trabaho o lang gusto mo sa buhay at bakit? Siguro na lang, business. Business. Nagtapos kasi ako ng education pero parang ayokong magturo sa mga kabataan. So na-engage na lang ako sa small business. Pero nagtrabaho din ako as GO noon before ako naging punong barangay sa munisipyo. GO. Oo. Ayun po. So, ayun Kap, maraming salamat po sa time. At saka ma'am, Kap, baka mayroon po kayong gustong i-shoutout or i-promote nyo na rin po yung nyo, or business nyo rin po. Okay lang. Yung gumagawa kami ng bukayo at saka iba't ibang candy, kalamay dito sa Arado. Na lang po. Kapitana Angelita Timbo po. Okay. Huwag niyong kalimutan. Maraming salamat po. And that's it for today's video. Follow for more. Okay, bye-bye.